Sakay ng bangka ay pumalaot kami ng aking mga kasamahan upang tuklasin ang sinasabi nilang tahanan sa karagatan. Sa biyaheng ito ay naglalayon kaming makapanayam ang isa sa mga bantay ng fish cage na siyang magbibigay linaw sa amin ng buhay sa karagatan. Si Carl Mark Nicholson Studio, 31 years old, taga Siapalanda, Pangasinan. Kaya't dito ay sinadya namin si Kuya Mark para bigang linaw kami kung paano nga ba ang pagpapalaki ng mga bangus. So, Kuya Mark, ilang taon na po kayo sa pagbabantay ng fish cage po? Ngayon lang ulit, Mga ilang buwan na po, ganun ba? pang-apat na araw. Pang-apat na araw na lang po. Bali, sa kapatid ko kasi to. So pinagbantay lang po kayo? Pero nagbantay na ako dati. So ano pong uri ng isdang inaalagaan ninyo kaya? Bangus. At sa maikling panahon ng pakikipagpanayam ay inisa-isa niya ang paraan ng pagpapalaki at mga pakain. Bangus. So para po sa mga pakain, anong uri naman po at para sa anong kulang po ng bangus ang mga ito? Pagka unang pulos, primas ang feeds. Pagka lapit na siyang mag-isang buwan, papalit kami ng feeds na crumble. Tapos ng crumble, starter. Tapos pagka medyo malalaki na sila, nagkaano na kami ng grower. Tapos pang pinali yung finisher. Para sa isang baguhan dito sa karagatan ay nakadama ako ng pagkalula sa kalagayan ni Kuya Mark. Kitang-kita ko sa kanyang muka ang pagpupursige sa pag-aalaga ng bangus upang maitawid ang pang-araw-araw na buhay. At dito ay nag-umpisa na ang nagkwento si Kuya Mark tungkol sa mga bangus niyang inaalagaan at kung paano nga ba kumikita dito. Tapos sa tansya niya po, mga ilang bilang po ng mga bangus ang inaalagaan niyo ngayon? 40. Sa 40k po? 40k. Okay. So gaano po kadalas sa isang araw ang pagpapakain po ninyo ng bangus kuya? Depende sa takaw nila. Iba-iba yung pakain Hanggang sa araw? Hanggang kumakain yung bangus, magpapakain po? Pakain din. Okay po. So mga ilang buwan po bago ma-harvest ang bangus? Nasa 67 months. 67 months. So ay ilang sako po ng feeds ang nauubos ninyo bago po mag-harvest ng bangus? Minsan umaabot ng 1.5 to 2k. 1.5 na sako. Para naman po sa kita, ano po ang pinakamalaki at pinakaunting na porsyento niyo po sa pag-aalaga po ng bangus? Depende sa buwan. Kung sa buwan ng Abril ka mas mabenta yung mga maliliit. Pag sa buwan ng Disyembre, malalaking isda yung kailangan. So depende rin sa presyo. So para sa huling katanungan po, apektado po ba ng fish kill ang lugar po ninyo? Hindi gaano. Dito po sa lugar natin? Hindi siya madalas. Mas madalas sa Parahan tsaka banda rito. Nandiyan po sa Channel River. So yun lamang po, salamat po sa pagpapaunlak sa aming grupo para po makapanayam po kayo kuya. Tapos ng panayam na iyon ay nagpasya na kami ng aking mga kasamahan pumalaot pabalik sa lupa pagkat hindi madali ang buhay dito sa dagat kung haabutan kami ng dilim lalo na't kami mga baguhan pa lamang. Dala ang mga aral at bagong karanasan, kami ay umuwi ng aking mga kasama nang may magkahalong kirot at saya sa aming puso. Masaya dahil kahit papano ay nakapalagay ang loob namin si Kuya Mark na siyang nagbigay aral sa amin at linaw tungkol sa pag-aalaga ng mga isda dito sa fish cage dito sa Anta, Pangasinan. At may kalungkutan namang humalo sa aming puso nang malaman namin kung gaano kahirap ang kalagayan sa pag-aalaga ng mga bangus. Lalo na't alam natin na bumabagsak ang presyo nito sa merkado madalas at nagkakaroon din ng pagkalugi, lulot ng fish kills na nangyayari dito sa Anta, Pangasinan. Ako si Jerry Calado at ito ang dokumentaryong nakalap namin sa tahanan sa karagatan.